Okay, hindi na po nasundan yung pagputo kanina and wala rin po tayo nakitang uptick sa mga monitoring parameters natin after the eruption. But it's too early to tell pa since katatapos lamang ng eruption. And hindi po ito magbati kasi wala pong lava po na lumabas. So, masasabi po nating phreatic or sabi nyo nga po, hindi pa rin natin masigurado? Well, we can say that it is an explosive eruption pero walang lava na involved. Hindi katulad sa Mayon volcano na when it erupts, may lava na umaagos sa bunganga ng vulkan. Bakit po, gayon nga po, puro ash lang po or usok yung lumabas? Gayon po, yan po talaga yung characteristic ng Canlaon volcano. In fact, nagkaroon lang po ng isang magmatic eruption noong 1902 na may strombolian eruption na may lavang lumabas. But the rest, puro phreatic eruptions or yung iba naman explosive na puro abo lamang yung nilalabas. So again, based on the history of Canlaon volcano, isang beses lamang po tayo nagkaroon ng paglabas ng lava. Opo. Yung 1902 eruption. Alright. Ito na po ang ikatlong eruption simula po nung Hunyo, no? Ng nakaraang taon. Ano po ang pagkakaiba nito doon sa naunang dalawang eruption noong June at December 2024? Okay, so basically this is generally weaker than the June 3, 2024 eruption and yung December 9, 2024 eruption. But the thing is, this one lasted longer. It took 56 minutes bago humupa. Yung sa June 3 eruption, although umabot ng 5 kilometers yung plume, it only lasted for 6 minutes. And then yung sa December 9 naman, yung plume niya is similar to what we have experienced earlier this morning, but it only lasted close to 4 minutes. Bakit ho kaya ito inabot ng halos isang oras? Ano po rin ang danger po na dulot nito? Well, umabot ng halos isang oras kasi it's generally weaker unlike yung December 9 eruption na it's more violent. At the same time, yung June 3 eruption, it's also more powerful. So, mabilis yung pagbuga. But this one is weaker, kaya medyo umabot ng matagal, umabot ng close to 1 hour. Sa pagdaya po ninyo, posible pa bang masundan po ito? Well, pwede pa rin itong masundan ng similar short-lived explosive eruptions. In fact, the eruption that we saw this morning, again, is, I mentioned, is a repeat of what we saw last December 9, although this one is generally weaker. Just like in December 9, bago pumutok ito, bumaba yung sulfur dioxide emission. Kahapon, nasa 1,655 tons per day lamang, and nung April 6, nasa 1,419 tons per day. So ibig sabihin, may hindi makalabas yung magma na barahan, yung material natin, yung gases na bara, and nagkaroon ng overpressurization, and as a result, nagkaroon po ito ng pagputok. Nananatili po sa alert level 3 ang Bulkang Canlaon. Nakikitaan po ba natin na posibleng iangat nyo po ito or itaas sa alert level 4? Right now, again, as mentioned, wala po tayong nakita uptick doon sa mga monitoring parameters natin. So right now, maintain pa rin po natin yung alert level 3. Wala tayong nakikitang pagdami ng dikit-dikit na lindol at sabay-sabay na pag-inflate ng buong edifice ng Canlaon volcano.